Una sa lahat, 77 years old na lola, pinukpok ng bato hanggang mamatay sa Leyte. Ang suspect sa krimen, anak ng biktima, na bad trip dahil lang walang pagkain. Ito namang lalaking tumatakbo sa Iloilo City. Pinatay sa saksak ang kanyang tatay. Ang iba pang detalye ng mga krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Lookout Bulletin Order laban kina dating Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Jesus Escudero at 31 pa inisyu na ng DOJ. Palace Press Officer Claire Castro maugong na magiging susunod na Secretary ng Department of Justice, tinablayan ni Castro. Senator Erwin Tulfo, tinalagang acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga flood control projects. Pero bukas raw siya sa chairmanship. Reklamong tax evasion na mahigit 7 bilyong piso isinampa sa mag-asawang Diskaya. Sa pool sa video, lalaking naghahapunan sa kanyang bahay malapit ang pinagpabarel ng 2 gunman. Turistang Pinoy sa Norway tinanggihan sa foreign exchange dahil sa isyu ng korupsyon. Sa Amerika, ni-red flag ang Pilipinas dahil sa lumalalang katiwalian habang 1.7 trillion pesos natapya sa Philippine stock market sa loob ng 3 linggo. At sa pabaong pampa-good night, ang asong tumawag ng pulis at dinala sa kanyang fur parent na nadulas at hindi makatayo sa bangketa. Naglabas na ng Lookout Bulletin Order laban kina dating Speaker Martin Romualdez, dating Senate President Jesus Escudero at sa 31 pa na iniugnay sa anomalya sa mga flood control projects. Si Romualdez naman handa raw humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Iniimbitahan na ng Independent Commission for Infrastructure si Congressman Martin Romualdez habang ipapasampina na si dating Congressman Zaldico. Para yan sa October 14 na hearing ng ICI, kaugnay ng maanumalyang flood control projects at budget insertions. Kung hindi raw haharap si Naco at Romualdez, maaaring hilingin ng ICI na ipakontempt sila. With regard to contempt powers, then we have to go to follow proper procedure, which is going to the courts and probably file or petition for indirect contempt. Inaprubahan na rin ng Department of Justice ang hiling ng ICI na Immigration Lookout Bulletin laban sa mahigit 30 individual. Kasama sa ILBO request, sina dating House Speaker Martin Romualdez at mga senador na sina Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, dating Senator Bong Revilla at Mayor Nancy Binay. Damay rin ng ilang kongresista tulad ni Roman Romulo, PM Vargas, Arjo Atayde, Marcy Chodoro, Rida Robes, Rinan Arrogancia, Dean Asistio, Marivic Copilar at iba pang incumbent at dating miyembro ng Kamara. Gusto ring isama sa lookout bulletin ng ilang district engineers ng DPWH. Handa naman daw makipagtulungan sa investigasyon sina Congressman Romualdez at Senator Jinggoy. Sa isang pahayag, kinumpirma ng kampo ni Romualdez na natanggap na ng kongresista ang imbitasyon ng ICI. Kaisa raw si Romualdez sa layunin ng komisyon na pagsusulong ng transparency, accountability at good governance. Sa gitna ng panawagang isa publiko ang mga pagdinig ng ICI, nanindigan ng komisyon na mananatiling pribado ang kanilang mga hearing. As I always said before, iniingatan rin natin na ang mga impormasyon o yung mga inaakusa ng mga aming mga resource persons, in a way, it has to be verified. We're trying to prevent the commission from being weaponized by any individuals. Dahil hindi naman lahat ng sasabihin dyan, tatanggapin na natin na katotohanan. Nagtungo na rin sa ICI si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. nakapalit ni Mayor Benjamin Magalong bilang Special Advisor ng Komisyon. Bukas Huwebes, nakatakdang manumpa si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. bago formal na magsimula sa kanyang tungkulin bilang Special Advisor ng ICI. Nanindigan naman ng palasyo na hindi kailangan buwagin ng ICI sa kabila ng pagkakatalaga kay Boying Remulla bilang ombudsman. Hindi lang naman daw kasi investigasyon sa flood control projects ang tututukan ng ombudsman. Mas mapapabilis po ang magiging trabaho at pag-iimbestiga ng Ombudsman at ng DOJ kung may kumpleto na pong dokumento na manggagaling sa ICI. Kung tapos na po ang pag-review at nakita meron dapat na sampahan ng kaso, mas mabilis magsasampa ang kaso ang DOJ at ng Ombudsman.
Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tinabla ni Palace Press Officer Claire Castro ang mga alingas-ngas na siya ang susunod na magiging sekretary ng Department of Justice. Dumepensa rin siya sa mga kritiko tungkol sa pagkakatalaga kay Boying Remulla bilang bagong ombudsman. Nasa Frontline na balitang yan, Maricel Halili. Kung si Boying Remulla ang bagong ombudsman, ang tanong, sino ang ipupwesto sa mababakante niyang posisyon bilang Justice Secretary? Lumutang ang pangalan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro at ito ang kanyang sagot. Hindi po natin alam kung saan nagsimula yan. So, wala pong katotohanan yan. But will you accept, ma'am, the position if the President offered it to you? Hypothetical question. I cannot answer. Sa ngayon, wala pang malinaw na impormasyon kung sino ang papalit kay Remulla sa DOJ. Ang sigurado, naniniwala ang Malacanang na magiging pata si Remulla bilang bagong ombudsman. Kung ano po ang dapat na imbestigahan, ay dapat pong imbestigahan. Hindi po dapat na may talikuran o kaya tulugan. Pero hindi lahat kumbensido. Ilang senador ang nag-alinlangan kasama na rito si Senador Ronald Bato de la Rosa. Tila si Vice President Sara Duterte raw ang target agad ni Remulla. Sa dami-daming problema, yung kaagad ang tutukan niya ng pansin. Bakit hindi niya tutukan itong mga ghost flood control projects? Si Senadora Amy Marcos, tinatanong ang kapatid na si Pangulong Marcos kung sigurado na raw ba talaga ito kay Secretary Boying. Dagdag pa ng senadora, dahil palpak ang People's Initiative at impeachment laban kay VP Sara, ang pagiging ombudsman ni Remulla ang plan C ngayon. Pero may mga senador namang suportado ang desisyon ng palasyo. Si Senate President Tito Soto naniniwalang maihahatid ni Remulla ang kanyang karanasan sa DOJ sa bagong pwesto. At si Senador Alan Peter Cayetano na nawagang bigyan si Remulla ng malinis na simula. Three things. One, sa taong bayan, pray. Two, sa atin lahat, bantayan. Three, kay bagong ombudsman na Remulla, congratulations and just follow your oath. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Aabot sa higit 7 billion pesos ang hindi pa raw nababayarang buwis na Curly at Sara Diskaya. Hinahabol na sila ng BIR. Nasa Frontline ang balitang yan si Camille Samonte. Patong-patong na reklamong tax evasion ang sinampa ng Bureau of Internal Revenue laban sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Ayon sa BIR, aabot sa 7.1 billion pesos ang tax liabilities ng mga Diskaya mula 2018 hanggang 2021. Mula yan sa hindi tamang idineklarang income tax at hindi pagbabayad ng excise taxes sa ilang luxury vehicles. Natuklasan din ng BIR na hindi sila nagbayad ng documentary tax mula sa pagbibenta umano ng kanilang shares sa ilan nilang kumpanya. Ayon sa BIR, posible pa raw madagdagan ng reklamo kapag natapos na ang audit sa ibang kumpanya ng mga Diskaya. Gulat tayo na ganito kalaki ang tax liabilities nito at hindi pa tayo tapos dito. Nagsisimula pa lang tayo. Binigyan naman daw ng BIR ng due process ang mag-asawang Diskaya. Ilang beses silang pinadalhan ng notices at sabina. Pero deadma ang mga ito. Nahihirapan tayo dahil medyo pasaway din. Una-una, binibigyan din natin ng due process na ganyan. So, minsan hindi nila tinatanggap yung mga notices. Samantala, ikalimang freeze order na ang nakuha ng Anti-Money Laundering Council sa Court of Appeals para sa ilang opisyal ng DPWH, contractors at kanilang mga kaanak. Hindi pinangalanan ng AMLAC kung sino ang mga ito, pero aabot daw sa 4.4 billion pesos na halaga ng ari-arian ang napafreeze nila. Posible rin daw ipafreeze ng AMLAC ang ari-arian at bank accounts ng ilang politiko. Kasama rin po nakipag-coordinate na rin tayo sa LRA, Land Registration Authority, para malaman po yung kanilang mga real properties at sa LTO naman para malaman yung kanilang mga sasakyan. Hahabulin na rin ng AMLAC ang ari-arian abroad na mga sangkot sa kaso. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Bukas daw si Senator Erwin Tulfo na maging chairman mismo ng Senate Ribbon Committee sa isang kondisyon. Sa ngayon kasi itinalaga siya bilang acting chairman ng naturang komite na nag-iimbestiga sa flood control scandal. Narito ang aking report. Delikado ang mga Pilipino.
Si Senator Erwin Tulfo muna ang tatayong acting chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan ang napagdesisyonan ng majority block ng Senado sa kanilang caucus o closed-door meeting ngayong araw. Ayon kay Senate President Tito Soto, automatic na si Senator Tulfo muna ang mamumuno sa nasabing komite dahil siya ang vice chairman na nagbitiw sa komiting si Senador Ping Lacson. So I called him and he accepted the post. So he will be acting chairman until mayroong complete meeting ang majority uli. We're not discounting any of the 5 names that were mentioned. In the meantime, yun muna. Erwin Tulfo muna as acting chair. Sabi lang niya sa akin, acting muna. Ha? Nagpapasalamat naman si Senator Tulfo sa tiwala ng majority block pero umaasa siyang makakakalap ng permanenteng chairman ang Blue Ribbon Committee. Batid din daw ng senador na maraming kababayan natin ang umaasa sa Blue Ribbon na imbestigahan ang mga nagsasamantala sa pera ng bayan. Pero sa isang panayam, sinabi ni Tulfo na bukas siyang gampanan ang nasabing posisyon at hindi lang bilang acting chairman. Pero may kondisyon. Pwede pa namang tanungin yung iba na members ng majority. Yan, kung walang-wala na siguro talaga, then do I have a choice? Kung yan talagang tawag ng tungkulin, tawag ng panahon, di ba, na kailangan mo mag-imbestiga, we have to investigate. Bukas din daw si Tulfo na ipasabpina na ang mga mambabatas na nadadawit sa flood control scandal. You can only invite, pero pag tinanggihan ka, hindi mo naman sila masasabpina. Wag na nating i-observe itong parliamentary courtesy na ito. Umpisahan na natin sa investigasyon na ito. Sa ngayon, nasa ibang bansa pa si Senator Erwin Tulfo pero oras na makauwi siya dito sa Pilipinas, sabi ni Senate President Soto muling magmi-meeting ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee para mapagdesisyonan na kung sino ang permanenteng uupong chairman nito at maitakda kung kailan ang susunod na pagdinig kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon kay Soto, nananatili pa rin ang offer sa 5 senador. Pero una nang tumanggi sina Senators J.V. Ejercito, Raffy Tulfo at Kiko Pangilinan. Wala pang tugon Senator Risa Hontiveros. Si Senator Pia Cayetano pag-iisipan at ipagdarasal daw ang offer, lalo't mabigat ang responsibilidad ng Blue Ribbon sa gitna ng issue sa flood control projects. It's my job to consider it if there is a need to chair the Committee on Blue Ribbon. Having said that, mabigat yung trabaho na yon. Wala akong doubt na kaya ko. Wala akong doubt that I can do a good job with all humility naman. But I really want the best position, the best person for the job. Hindi na bago kay Senator Pia ang Blue Ribbon dahil pinamunuan na rin niya ito noong 19th Congress. Permanente man o acting chairman meron ang Blue Ribbon, siniguro ng Senado na tuloy ang mga hearing nito. The Blue Ribbon is always alive. It's always alive. That's the only community na may motu proprio powers eh. Tumitindi din raw ang epekto ng korupsyon sa imahe ng Pilipinas. Sa Norway, ilang Pilipina na turista tinanggihang paltan sa foreign exchange ang kanilang pera dahil daw sa korupsyon. Umabot na rin sa 1.7 trillion pesos na ang nabawa sa ating stock market. Kawalan daw yan ang kumpiyansa ng mga investors. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Hindi lang klima ang malamig sa Norway, kundi maging ang pagtanggap umano sa ilang turistang Pilipino. Aberya kasi ang sumalubong sa grupong ito ng mga senior citizen mula Maynila. Tinaboy kasi ang isa sa kanila sa isang money exchange service sa Oslo Airport noong October 6. Ayon yan mismo sa kapatid news anchor na si Gretchen Ho. Kwento niya sa Facebook, tinanong pa raw ng staff sa money exchange service kung taga-Pilipinas ang naturang kaanak ni Gretchen. Hindi raw kasi nila pwedeng palitan ang hawak nilang US dollars dahil sa anyay korupsyon at money laundering sa Pilipinas. Sinabihan din daw ang kanilang kaanak na magpapalit na lang sila sa ibang money exchange service pero wag sa mismong airport. $300 lang naman ang ipapapalit sana. Katumbas yan ng halos 3,000 Norwegian krona o nasa 17,000 pesos. Tinawag yan ni Gretchen na terrible. Ano raw ba ang magagawa dito ng Pilipinas? Medyo in a state of shock yung aking kapamilya kasi first time sila maka-counter ng ganun abroad And considering na yung amount involved dito napakaliit lamang.
Ipinagtaka rin daw ni Gretchen ang rason ng Money Exchange Service lalo't naalis na ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF noon pang Pebrero. Kinikilala nito ang commitment ng Pilipinas na labanan ang money laundering o pera na galing umano sa kurakot at iligal. Katunayan, mas makakabuti pa nga sa mga Pilipino abroad ang pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list. Pero tingin ni Gretchen, hindi lang ito issue ng palitan ng pera. Masisisi mo ba yung mundo? Given ang dami nang nangyayari sa bansa. Yung mga leaders natin, sana mapaisip sila na ito yung impact nyo sa ordinaryong Pilipino. Hindi naman ako nangungurakot, pero nahihiya ako. Kasi feeling ko yung kasalanan ng isa, kasalanan nating lahat. Bukod sa kaanak ni Gretchen, naranasan din umano ito ng ilang netizens sa iba pang bansa sa Europa. Nangako na ang Philippine Embassy sa Norway na makikipagpulong sa mga kinatawan ng Norwegian Foreign Ministry para resolbahin ang issue. Nataon ang insidente sa gumugulong na korupsyon sa gitna ng pag-iimbestiga sa maanumalyang flood control project sa Pilipinas. Bagay na nagdudulot ng masamang epekto sa ating ekonomiya ayon sa Makati Business Club. It is really a crisis that will impact us economically. Well, the U.S. State Department just flagged us. It just came out today in the papers. Flagged the Philippines for pervasive corruption, quote unquote. Yeah, well, fair enough, right? Halos ganito rin ang sentimiento ng grupong United People Against Corruption. Anila, hindi dapat maliitin ang malalim at malalang problema ng korupsyon sa ating gobyerno. For almost weeks or month na pag-iimbestiga, wala pa rin yung pagpapanagot. Kaya kami na pinupush talaga namin na dapat may managot. Yung mga taong bayan na mismo, yung magko-complaint doon sa kanilang magko-complaint doon laban sa mga congressman o sa mga senators o kahit sa sino man yung sangkot doon sa issue. Ayon naman sa Security and Exchange Commission, umabot na sa 1.7 trilyon pesos ang natapyas sa ating stock market sa loob lamang ng 3 linggo dahil sa flood control scandal. Paalala raw ito na ang korupsyon ang sanhi ng malawakang pagkasira ng ating yaman. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Nilibing sa mass grave ang 11 biktima na magnitude 6.9 na lindol sa Bogo City sa Cebu. May isang barangay naman sa probinsya ang tumataas ang baybayin, bagay na kinababahala ng mga residente. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Bumuhos ang emosyon sa barangay Binabag sa Bogo City, Cebu. Ang mga kaanak, kanya-kanyang yakap sa kabaong ng kanilang mga mahal sa buhay na nasawi sa magnitude 6.9 na lindol. Sa tindi ng emosyon, may mga nahimatay. Pagdating sa sementeryo, mas napahagulgul pa ang ilan. Ngayong araw, sabay-sabay inilibing ang 11 biktima ng lindol sa lugar. Dito sa barangay Binabag, naitalang pinakamaraming namatay sa Cebu. Samantala, pinangangambahan naman ang tila tumaas na baybayin sa barangay Nailon matapos ang malakas na lindol. Kung dati raw hindi na makita mismong buhanginan sa lugar tuwing high tide, ngayon kitang-kita na yan kahit pa oras ng high tide. Paliwanag ng PHIVOX, normal lang yan. So isang natural phenomenon sa isang lindol, so magiging, ang isipin na lang nila, magiging permanente na ito dahil umangat na yung lupa at gumalaw na yung fault. Ang mga taga-sitio Barilis naman na may higit 60 pamilyang naninirahan sa lugar, ikinatatakot ang patuloy na pagbaba ng lupa. Halos 4 talampakan na o mahigit 1 metro yung lalim o ibinaba nitong lupa mula sa mismong kalsada. Bagay na nakakatakot dahil patuloy daw itong bumababa habang nararamdaman pa rin yung mga malalakas na aftershocks o pagyanig. Ang mas nakababahala pa, karugtong ng lupang ito ang nakitang mahaba at malalalim na bitak ng lupa. Nakakatakot eh. Parang hindi na kami dito sana tumira kasi mas yung lupa mas lalong umulan-ulan, mas nararamdaman namin yung pagbaba. Sinuri naman yan ng mga tauhan ng PHIVOX, lalo't malapit lang ito sa Bogo Bay Fault. Sa ngayon, aabot sa 8 kilometro ang haba ng Bogo Bay Fault na namapa na ng PHIVOX.
Sakop nito ang 4 na barangay ng lungsod kung saan hindi bababa sa 30 bahay ang pinakadinaanan. Sa Medellin, Cebu naman, tinawid ng Alagang Kapatid Foundation ang dagat, marating lamang ang isla ng Gibitngil. Dala nila rito ang mga relief packs para sa mga apektadong residente roon. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Cualves, News 5. Disgrasya ang inabot ng batang lalaking sinamahan ng ama sa pagkuha ng relief goods sa Carmen, Cebu. Pumulupot sa leeg nito ang suot niyang kapote matapos mahatak ng kadena ng sinasakyang motor. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Napatakbo ang mga residente at motorista para sakluluhan ng umiiyak na batang yan sa Carmen, Cebu. Kinain ng kadena ng sinasakyan niyang motorsiklo ang kulay green na kapote na pumulupot na sa leeg ng 10 taong gulang na lalaki. Kita sa video na malapit ang ulo ng biktima sa gulong ng motor. Natanggal pa ang helmet ng bata. Nang may mag-abot ng kutsilyo, agad pinutol ng lalaking nakaitim ang kapote. Dito na nakawala ang biktima. Ayon sa News 5 cameraman na si Frederick Lee, ang lalaking nakaitim sa video, binabagtas nila ang North Central Highway nang makita niya mismo kung paano kinain ng kadena ng motorsiklo ang kapote ng bata. Huminto ang motor nang matumba ito. Bigla na lang natumba yung bata dahil kinain na yung raincoat niya. Siyempre, instinct natin, pag may nakita tayo aksidente ganun, lalapitan natin kaagad yun. Ako, siyempre, may anak din ako kaya nung nakita ko yung bata na hindi na makahinga, nakapulupot talaga yung raincoat sa kanya, talagang hindi na makahinga. Kulay violet na yung bata. Bahagi ng ulo ng biktima ang natuklap ang balat dahil nakain ng kadena. Pagdating ng mga rescuer, agad binigyan ng paunang lunas ang bata. Ayon sa ama ng biktima na siyang nagmamaneho ng motor, pauwi na sila noon matapos kumuha ng relief goods sa Bugos City. Nagulat daw siya sa nangyari. Dapat sana tinanggal ko yung kapote ng bata. Kunan kasi. Pero kung nasabihan ko rin siya agad, hindi sana nangyari. Grabe talaga ang takot ko. Sa ngayon, nagpapagaling na sa ospital ang bata. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas! Pinaguto si Public Works Secretary Vince Dizon ang pagtatayo ng Detour Bridge sa Alcala, Cagayan matapos ang pagguho ng Pikatan Bridge. Target maitayo ang tulay sa loob ng 2 buwan. Kasabay nito, pina-inspeksyon na rin ni Dizon ang iba pang tulay sa bayan para maiwasang maulit ang trahedya. Ngayong hindi madaanan ng Pikatan Bridge, nadagdagan ng 2 oras ang biyahe ng mga truck na naghahatid ng mga produkto gaya ng palay at mais. Nitong Lunes nang bumigay ang Pikatan Bridge matapos dumaan ang 3 truck na napag-alamang overloaded. Magmobilize na tayo ng emergency at disaster funds. Nagbigay na ako ng go signal kay RD na magkaroon na ng emergency na procurement para masimulan na agad. And hopefully 2 months maximum or even less RD. Matayo na ito. Harvest season ngayon No, panahon ng ani at kita naman natin pagay ang daga dito at hindi lang to importante para sa Cagayan. Dahil dito ang pinagkakakitaan ng mga kababayan natin dito sa Cagayan Valley, pero importante ito para sa buong bansa. Mga kapatid, uulan pa rin bukas sa ilang lugar. Dulot po yan ng 3 weather system. Gaya ng northeasterly wind flow na tumatama sa extreme northern Luzon. Sa pool naman ng shear line ang gitna at katimugang Luzon. Ito yung salubungan ng malamig na hangin sa hilaga at mainit na easterly winds. Ayon sa Metra, bukas ng tanghali posibleng umulan sa ilang lugar sa Kabikulan, Central Luzon at Calabarzon. Lalakas ng ulan sa hapon at damay na rin ang Ilocos Region at Mindoro Island. Apektado naman ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang katimugang bahagi ng Pilipinas. Banggaan niya ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere. Dala niyan ang halos magdamagang ulan bukas sa Visayas at Palawan. Posible ring umulan simula tanghali sa ilang lugar sa Mindanao. Sa tanghali at hapon din, nagbabadyang umulan dito sa Metro Manila. Samantala, sasaglit lang bukas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa Ilagang Silangan na papangalan ng Kedan. Wala yang magiging epekto sa atin. Showbiz tonight na tayo. May bagong single na inilabas ang Pinoy rock band na 4 of Spades.
kanilang suliranin. Isinulat ito ng bokalistang si Unique Salonga. Hopeful naman ang mensahe ng kanta na ang suliranin ay lilipas din. Bahagi ito ng upcoming album nilang Andalusia. Available na ang suliranin across major streaming platforms. Sa ngayon, busy rin ang Four of Spades sa kanilang MOA Arena concert this December 12. Concert alert mga kapatid! Magra-rock and roll sa bansa ang legendary Canadian singer-songwriter na si Bryan Adams. Gaganapin ang kanyang concert sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City sa January 31 next year. This October 18 ang ticket sale pero to be announced pa ang prices. Last 2023 nang mag-concert ang rock singer sa Araneta Coliseum sa Quezon City na bahagi ng kanyang So Happy It Hurts tour. Nakilala si Bryan sa hits na Everything I Do It For You, Heaven at Straight From The Heart. Bitin ba kayo? Huwag kayong bibitaw dahil showbiz chika pa ako mamaya. Susunod, negosyante sa Tondo, Manila, binarel habang naghahapunan. Anak, pinatay ang ina dahil wala raw pagkain sa bahay. Department of Agriculture nasabon dahil sa mga overpriced na farm-to-market roads mula 2023 hanggang 2024. At Aaron Villaflor, nagsorry sa nag-viral niyang poster para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Malapitang pinagbabaril ang isang lalaki habang naghahapunan sa kanyang bahay sa Tondo, Maynila. Bago ang krimen, pinagbantaan daw ang biktima matapos niyang hindi pumayag na may makikabit sa kanya ng kuryente. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kumakain ang lalaking yan sa kanilang bahay sa Hapilan, Tondo, Maynila nitong linggo nang biglang umalingaw-ngaw ang 4 na putok ng baril. Malapitan siyang pinagbabaril ng 2 gunman. Bumulagta ang 36 years old na si Ronaldo Estrada. Nang mangyari ang pamamaril, katabi ng biktima ang kanyang kinakasama na hindi naman nadamay sa pamamaril. Hindi na nakatakbo o nakaiwas man lang ang biktima. Ito na pala ang kanyang huling hapunan. Siguro mga nakalimang subo na siya. Pagtingin niya ng ganun, bigla siyang pinagbabaril. Nung unang bumaril, umalis na. Sinabayan nung pangalawang bumaril. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikita ang paglabas ng mga gunman at kanilang lookout sa makitid na eskinita. Napatakbo ang mga nakakitang bata na naglalaro sa kalapit na computer shop. Dead on the spot ang biktima na 3 bala ang tumama sa kanyang ulo. Sobrang takot po. Takot po ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Lalo na sa harapan ko siya binaril. Hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nauna na umanong pinagbantaan ng mga sospek ang biktima bago ang pamamaril. Ayon sa kapatid na Estrada, nagsimula ang alitan sa negosyong kuryente load ng biktima nang hindi niya payagang makikabit ng kuryente ang sospek. May kasosyo po siya. So kasi po yung kuryente load, may capacity po yan. Kapag po kasi sumobra, overloaded, maaari pong sumabog, magkasunog. Pinagbantaan daw po siya nung gustong magkabit sa kanya. Arestado sa manhunt operation ang isa sa mga sospek habang nakatakas ang 2 iba pa. Nahaharap sila sa kasong murder. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang naarestong sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Binawasan ng komite sa Kamara ang unprogrammed appropriations sa 2026 proposed national budget. Ito po yung mga programa at proyekto na hindi patiyak kung saan kukunin ang panggastos.
Pero ang gusto sana ng ilang mambabatas, tuluyang i-zero ang naturang pondo. Bagay na tuto naman kahit ang palasyo. Nasa frontline na balitang yan si Manan Enriquez. Para sa taong 2026, nasa 250 billion pesos ang proposed unprogrammed appropriations sa National Expenditure Program. Ang unprogrammed appropriations ay yung mga paglalaanang programa na hahanapan pa ng pondo kung may sobrang kita ang gobyerno. Yun nga lang, napag-alaman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na mga big ticket at pre-planned programs pala ang mga item na nasa ilalim ng unprogrammed appropriations. Kaya giit ni Jokno, dapat alisin o i-zero na ang nasabing pondo. We cannot continue to treat the unprogrammed appropriations as a magic pot where projects are dumped without accountability. Mr. Speaker, colleagues, I therefore propose that we reduce to zero the unprogrammed appropriations line in the budget. Kami po sa Akbayan Party List ay hindi papayag na gawin gatasan ng kaban ng bayan. Kabilang sa mga items sa ilalim ng unprogrammed appropriations ay mga infrastructure projects sa ilalim ng SAGIP, foreign assisted projects, ang AFP modernization program at health emergency allowances. By parking them in the unprogrammed appropriations, we are effectively giving the executive a blank check worth 250 billion pesos. Worse, these funds have become a fund for pork barrel politics. Pero sagot ng Malacanang, malabong maging zero ang unprogrammed appropriations. Maraming programa ang gobyerno na kailangan ipatupad sa emergency cases. Hindi naman po ito nagagas na basta-basta. Hindi po ito agad-agad makukuha kung wala pong sapat na dokumento. Kaya malinaw din po na mababantayan ang anumang pondo na masasabi natin nasa under unprogrammed appropriations. Sa huling napagdesisyonan ng komite na bawasan ang unprogrammed appropriations pero hindi ito tuluyang i-zero. Bukod naman sa unprogrammed appropriations, naungkat din ang pondo para sa ilang programang pang-ayuda ng gobyerno. Ayon sa People's Budget Coalition, higit 230 billion pesos ng tinawag nilang pork barrel at patronage-based projects ang makikita sa version ng Budget Amendments Review Subcommittee. Sa ilalim nito, dinagdagan ang pondo para sa AIX ng DSWD, tupad ng DOLE at MyFIP ng DOH. Pork barrel politics daw ito. Mas mainam daw sana kung irekta na ang ayuda sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps o di kaya'y dagdag pondo para sa PhilHealth o sa sektor ng edukasyon at public transportation. Pero nanindigan si House Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia sa dagdag pondo para sa ayuda. Actually, this is not congressional pork. These are the normal programs and ng ating national government. Sa Biyernes ang period of amendments para sa panukalang pambansang budget sa plenaryo at saka isasalang sa second reading. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nabunyag sa Senado ang mga lubhang overpriced na farm-to-market road mula 2023 hanggang 2024. Ayon kay Senator Win Gatchalian, kabilang sa mga yan ay ang Phase 2 construction ng kalsada sa Barangay San Roque sa Tacloban City, Leyte. Kasama ito sa 2024 national budget. Bicol at Eastern Visayas ang nakakuha ng pinakamalaking farm-to-market road project mula 2023 hanggang 2024. Ayon pa kay Gatchalian, kabilang sa mga kontratista niyan ang kumpanyang High Tone Construction and Development Corporation na konektado umano kay Zaldico. Sa kabuuan, higit 10 billion pesos ang nawala dahil sa mga anilay extremely overpriced farm-to-market roads. Depensa naman ni Agriculture Secretary Tio Laurel, DPWH ang may kontrol sa mga naturang proyekto. Tingin ko hindi naman coincidental na ang pinakamalaking nakakakuha ng FMR is Region 5. Tapos pangatlong pinaka maraming nakuhang kontrata is connected kay Zaldico. In 2025 lang yung amin actually. So itong mga naman nanalo na to, ang bidding process is DPWH and lahat. Nagsorry na ang aktor na si Aaron Villaflor kasunod ng viral poster niya na nanghihingi ng tulong sa mga biktima ng lindol sa Cebu.
Sa ngayong borado ng poster, makikita ang larawan ng actor-politician na mala honesto ang kanyang atake. Hindi yan nagustuhan ng netizens. Tinanggap naman ni Aaron ang pagkakamali. Nagpunta naman siya sa Cebu para mamahagi ng tulong. I just want to apologize. It was a lapse from my social media team. And I told them na, wala, nandito na tayo. Let's just learn from our mistakes. And totoo nga ako dahil kumalat siya ng maigi. Ganun pa pala ako ka-relevant. Susunod, ginang sa Leyte, pinukpok ng bato at napatay ng sarili niyang anak na nagalit dahil wala raw pagkain. Vlogger na nag-post ng death threat umano kay Pangulong Bongbong Marcos arestado. At ang pasilip sa upcoming music video ng Twice na Me Plus You. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pinukpok ng bato sa ulo hanggang sa mamatay ang isang ginang sa Leyte. Ang suspect, mismo ang sarili niyang anak na nagalit daw dahil walang ng pagkain sa bahay. Yan ang iba pang krimen sa Frontline Report ni April Cuesta. Bulagta at wala ng buhay sa labas ng bahay ang ginang na yan sa bayan ng Leyte sa probinsya ng Leyte. Ang pumaslang sa 77 anyos na ginang, sarili niyang anak na 35 anyos. Ayon sa mga pulis, ilang beses pinukpok ng sospek ang kanyang nanay sa ulo gamit ang isang malaking bato hanggang sa mamatay. Ang dahilan, wala raw pagkain sa kanilang bahay. Nang yung anak niya umuwi galing sa trabaho at naghanap ng pagkain, yung mama niya yung tinanong niya. Tapos, sumagot itong ina niya na wala daw, hindi siya prepare. Tumakas ang sospek matapos ang pamamaslang pero nahuli siya sa follow-up ng mga pulis. Mahaharap siya sa reklamong parricide. Sa Iloilo City, nasapol sa CCTV ang isang lalaking tumatakbo sa isang iskinita. Ang 20 anyos na lalaki sa video, pinatay pala sa saksak ang sariling ama na 40 anyos. Base sa investigasyon, hindi nagustuhan ng sospek nang abutan niyang nagtatalo ang kanyang ama at ang madrasta nito. Yung biktima at saka kanyang live-in partner, may kunting hindi pagkatindihan. So, kontrase, nagpagitan itong anak, sinabihan yung tatay, kasagutan hanggang umabot sa naging komosyon nila, saka later on nasaksak ng anak yung tatay. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan habang nakatakas naman ang suspect na patuloy pang tinutugis. Nagbabalita mula sa Frontline, April Don Cuesta, News 5. Arestado ang vlogger na nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Depensa niya, wala raw siyang baril at walang intensyon na barilin ang Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sinubukan pang tumakas ng lalaking yan ng dakpin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Cybercrime Division sa Pagadian City. Inaresto siya dahil sa pagbabanta umano sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Nag-post ang lalaking vlogger ng larawan ni PBBM at ilang opisyal nang bumisita sila sa Cebu matapos ang lindol. May caption itong headshot. May pulang araw pa sa ulo ng Pangulo. Agad siyang ipinatawag ng NBI. Maayos pa siyang kausap nung una pero nang aarestuhin at basahan na ng mga karapatan, bigla siyang pumalag. Ayon sa NBI, hindi na lang ito basta freedom of expression. Sa mga law enforcement agencies, pag sinabing i-headshot ka, ay babariling ka sa ulo. Moto proprio, papasok kami pagka merong threat dito sa mga tao na ito. Paliwanag naman ng lalaki, komento lang ang post niya. Wala raw siyang baril at walang intensyon na barilin ng Pangulo. Nirepost niya lang daw ang picture dahil natapat daw ang salitang bugo sa ulo ng Pangulo na may ibang ibig sabihin sa Tagalog. Bisaya kasi kami.
Sa Bisaya kasi yung bugo, pag sa Tagalog, bobo. I'm questioning only the job as a leader in this country. Nagsorry man ng vlogger pero mahaharap pa rin siya sa reklamong inciting to sedition in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na nasawi na ang isang tripulanteng Pilipino na lubang nasugatan sa pag-atake ng grupong Houthi sa Gulf of Aden. Ayon kay Secretary Hans Kakdak, bibiyahe siya sa Djibouti para ayusin ang repatriation ng Pinoy Seafarer, kasama ng kalihim mga asawa at kapatid ng nasawi. Bibisitahin din ni Kakdak ang isa pang marinong Pilipino na nagpapagaling sa ospital. Ang 10 pa niyang kasamahan nakabalik na sa Pilipinas. September 29 nang atakihin ng Houthi ang Dutch flag cargo vessel na sinasakyan ng mga Pilipinong tripulante. Abangan, aso sa Amerika sinamahan ng isang pulis para i-rescue ang isang nawawalang lola. At the Blackpink Jisoo at Zayn Malik nag-collab para sa kantang Eyes Closed. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Attention ones! May patikim na ang K-pop sensation na Twice sa upcoming song nila na Me Plus You. Feel at home vibes ang atake ng 9 members na isa-isang pinakilala with their names. May kanya-kanya rin silang pinagkakaabalahan sa teaser. Special guest ang fur baby ni Twice member Chewie na si Nana. Ang 10 The Story Goes On ay special album ng Twice para sa kanilang 10th anniversary. At sa October 10 o this Friday din yan i-release. Ito pa ang isang i-release sa Friday, October 10. Ang collab song ni na Blackpink member Jisoo at One Direction member Zayn Malik. Eyes Closed ang title ng kanilang single. In-upload na nila ang poster na yan. Naka-black outfit pa sina Jisoo at Zayn. Kung tungkol saan ang kanta, yan ang dapat nating abangan. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Wednesday mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampagood night, hindi po lahat ng hero merong kapa. Dahil ang iba, 4 ang paa. Good boy. Very good boy. Oh, you're a good boy. Grandma loves you. Good boy. Yun po si Eeyore. Pinuntahan niya ang mga rescuer at dinala sa kinaroroonan ng amo niyang senior citizen na nadulas sa bangketa. Bago yan, pinaghahanap na pala ang 86 years old na lola dahil hindi siya bumalik matapos ilakad ang fur baby. Sakto naman dahil nakasalubong ng mga naghahanap na pulis ang aso. Sa huli, magkasamang nakauwi sina Lola at Eeyore. Kakabalita natin ng aso. Parang mag-aalaga na yata ako bukas. Dahil kasi kami ni Johnny Sir Pusa. Mahilig kami sa pusa. Mga suplado ang pusa eh. Bait si... Ewan ko, baka may certain love. Ako, bossy. Parang kami. Kita mo? Maldita. Parang kami nga. That makes sense. Oy, tsaka may ahas ka, di ba? Yes, kaso namatay na. Ay, namatay naman, sorry. Yes. Sorry. Okay. Paito. Liga ba yung asawa mo? Liga ba yung ahas mo? Ano, sorry, linawin mo ba? Nakakainis naman to eh. Kamuli akong hirit. Legal ba yung ahas mo? Kasi dapat may permit ka sa ano, ha? Sabi ni Martina, utang na loob, mag-extra ka na daw. Sabi ni Martina. Baka mamaya, makapul pa ako din. Buti na lang wala na siya. Ay, mag-miss ko siya. Extra ka na. Yan po ang 45 minutong paghimay sa malagang headlines. Puti tayo 1 minute. Balitaan diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Overtime na ba tayo? Kami yung kasangga sa kapatid sa balitaan ng public service. Ako po si Mean Los Baños Oroseo. Ako naman po si Ed Lingao, walang iwanan.
sa Frontline Tonight.